kung bakit nga ba mababa yung delivery rate ni Lalamove. Ginagawa na rin ng mga ibang delivery app sa Pilipinas, kaya mababa ang delivery fee o delivery rate dito sa Pilipinas ng mga rider. Ang pinaka-importante dyan, yung tinatawag nating base fare. Hindi ko alam kung legal yun. Sobrang baba niya na po sa dating 8 pesos. Talagang sagad-sagad si Lalamove. Si Lalamove lang sakalam. So sana magsunod-sunod na yung mga abusadong mga delivery app. Sana matanggal na lahat yan, mawala na, magsara na sila lahat. Good day mga Kabiwan Moto, and welcome na naman po sa ating panibagong vlog. For today's vlog is pag-uusapan natin kung bakit nga ba mababa yung delivery fee o delivery rate ni Lalamove. Pero ito is applicable naman to sa lahat ng delivery rider dito sa Pilipinas, delivery app rather sa Pilipinas. Ngayong araw is specific tayo kay Lalamove kasi may mga part ni Lalamove na sila lang ang meron. Ewan ko ha, yun ang pagkakaalam ko, pero may mga computation si Lalamove na sa kanya lang, pero hindi ko sure kung sa kanya lang talaga o ginagawa na rin ng mga ibang delivery app sa Pilipinas, kaya mababa ang delivery fee o delivery rate dito sa Pilipinas ng mga rider. Bago ang lahat mga Kabiwan Moto, is papaliwanag ko muna sa inyo kung paano kumikita ang delivery rider. Unang-una is, ang pinaka-importante dyan, yung tinatawag nating base fare. Doon sa mga hindi nakakaalam kung ano po yung base fare, ito po yung once na naka-receive ka ng orders, kahit hindi ka pa tumatakbo, kahit hindi ka pa nagdi-deliver, meron siyang base fare. So kikita na agad kayo, may fare na agad. Dati kay Lalamove is 60 pesos since way back 2019. Yan ang base fare niya. Pero now is nasa 49 na lang po. 49 na lang po yung base fare niya ni Lalamove. And then yung per kilometer, so ibig sabihin po kung gaano po kalayo yung pagdideliveran nyo, kung idadagdag po yun dun sa may base fare na sa ngayon is 49 pesos, bali ang per kilometer po ni Lalamove 5 pesos. Dati po is 8 per kilometer. So kung makaka 10 kilometers po kayo, bali 80 pesos plus yung 49 pesos, magiging 129 po yung delivery fee nyo pag na-deliver nyo na po yon. Unang-una sa lahat, kasi ito yung napansin kong hindi na talaga naglalagay si Lalamove, yung base fare. Sa ibang delivery apps, hindi ko sure kung nagbibigay pa rin sila neto kasi mabababa na rin mga rate nila. Pero sa ngayon, nang napansin ko sa mga pagbiyahe ko, experience ko, sa observation ko, si Lalamove po, kaya po sobrang baba ng fare niya kasi hindi na po siya nagbibigay ng base fare sa bawat delivery niya. So ibig sabihin po, pag naka-receive kayo ng order, wala na po yung 49 pesos, di ba? Sad. Pero sobrang baba na po ng rate dahil nga hindi na sila nagbibigay ng base fare. Ewan ko kung bakit nila ginagawa yon. Hindi ko alam kung legal yon, kasi alam ko dapat merong base fare bawat delivery. Hindi ko alam kung bakit tinanggal ni Lalamove yon. Kumikita na lang ang delivery rider dahil sa per kilometer. Hindi na kasi in-action ng mga sa gobyerno yan eh. Yung mga nangako dati na politiko na tutulungan daw yung mga rider, eh hindi naman tinulungan yung mga rider, binaliwala. Good luck na lang sa mga rider. Dahil pinag-uusapan na rin natin yung pupunta na tayo sa per kilometer. Gaya nga lang nasabi ko sa inyo mga Kabiwan Moto, dating per kilometer ni Lalamove is 8 pesos. Ngayon po is 5 pesos per kilometer. Sobrang baba niya na po sa dating 8 pesos. Makakatanggap kayo ng booking kay Lalamove na 10 kilometers, so 50 pesos lang po yung magiging delivery fee ninyo. Sa 10 kilometers po yun ha, 10 kilometers. Yun lang po ang bibigay sa inyo ni Lalamove. Kasi nga wala na kayong base fare. Dati aabot ng 100, ngayon hindi na, 50 pesos na lang, kalahati. So kalahati na wala. Bali sobrang baba po ng per kilometer ni Lalamove. Pero may mga ibang delivery apps pa dyan na nasa 10 kilometer, 10 per kilometer. Si Lalamove is 5 kilometer lang, di ba? Talagang sagad-sagad si Lalamove. Si Lalamove lang sakalam pagdating sa ganyan. Sige, syempre hindi napapansin, walang nakakapansin, pero madami na naman nagwelga dyan, eh wala eh, walang tumutulong, walang pumapansin. Kaya hinayaan na lang siguro yung mga ibang rider na dating nagdi-deliver, dating nagwiwelga. So siguro nanawa na lang siguro. Siguro maganda yan, tanggalin na lang yung mga delivery apps na yan ng nang-aabuso, tapos palitan ng mga bago para gumanda naman uli yung delivery, di ba? Gaya niya si Mr. Speedy, si Borso, nawala na. So sana magsunod-sunod na yung mga abusadong mga delivery apps. Sana matanggal na lahat yan, mawala na, magsara na sila lahat para palitan ng mga bago. Kasi sobrang na yung pang-aabuso nila eh. Sana makarma na sila sa mga ginagawa nila.
And pangatlo is hindi po tama yung pag-compute ni Lalamove ng mga distance. Kunyari ilalagay ni Lalamove is 5 per kilometer, pero magugulat ka 10 kilometer pero mas mababa dun sa 50 pesos yung rate. Kaya nakakagulat yung sa part na yon. Sobrang baba na nga nung rate, mali pa yung computation nila o binabawasan pa nila. Hindi ko alam kung bakit ganun kagarapal yung Lalamove, dahil mga rider naman namumuhunan sa lahat, gasolina, maintenance. So apps lang ang puhunan ni Lalamove dyan. Sa totoo lang, kawawa mga rider natin. Hindi na nga nagbibigay ng base fare, maliit na yung per kilometer, mali pa yung computation ng per kilometer, diba? Ayun ang katotohanan kay Lalamove. Kaya dun sa mga nagbabalak mag-apply kay Lalamove, try nyo panoorin to. Ito yung sinasabi ko, ito yung totoong nangyayari. Para sa mga baguhan, para may mga info kayo, at least may idea kayo kung ano talaga, ano ang dadatnan nyo kay Lalamove ngayon. Siguro noon, oo, kikita ka full time. Pero sa ngayon, kung magpo full time ka, para sa akin, talo sa pagod talo sa gas. Kasi ganun din, naka 8 hours ka sa company, tapos pagdating kay Lalamove, freelance ka, tapos above minimum makikitain mo. Kaso kung isusuma mo, tatanggalin mo yung gas, pagkain, maintenance ng motor mo. So parang ganun din, mas mahaba pa yung oras na ibabiyahin mo, mas mahaba pa yung oras na kukunin mo. And ang sunod mga kabiwan mo to is yung 20% na commission ni Lalamove per delivery. Ibig sabihin nun, kakaltasan po ni Lalamove yung delivery fee nyo. Boss, saan pwede boss? Salamat. Yun, mamaya na lang mga kabiwan mo to at mag-withdraw lang ako. Ayun nga mga kabiwan mo to, balikan ko kayo. Yun nga, si Lalamove is mayroong 20% na commission based every time na makakatanggap kayo ng orders. Si Lalamove po ang pinakamataas na kinakaltas sa mga rider, 20% po. And si Lalamove din po ang pinakamababa ang fare. Kaya malupit talaga si Lalamove mga kabiwan mo to. Siya na ang pinakamataas ang komisyon na kinakaltas sa mga rider every time makaka-receive sila ng booking. And sila rin po ang pinakamababang rate sa lahat ng delivery sa express. Yan, marami na rin nagreklamo niyan regarding sa komisyon na 20%. Gusto ng ibang rider dati liitan niyan, gawin 10%, tapos itaas yung fare, pero walang nangyari. Taon na hong nilalaban ng mga rider yan, hanggang nanawa na lang po yung mga rider, hinayaan na lang po. Nanawa na yung mga rider natin na masisigasig dyan. Ang sumunod mga kabiwan mo to is ito, idadagdag na lang natin yung every time makakatanggap kayo ng booking na medyo malayo dun sa lugar. So hindi po kasama yung sa kukumpitan sa delivery fee ni Lalamove yung kilometer na layo papunta dun sa may pick up point. Kung 10 kilometers man yan, 15, 20 kilometers man yan, 2 kilometers man yan, so wala akong computation yun, hindi po kasama ang computation dun. Ang pinaka-computation lang ni Lalamove is yung sa pick up papuntang drop off, yun lang po yung kinukompute niya, and mababa pa. Bali yun po yung mga dahilan. So kung may mga nakalimutan ako, pwede naman kayo mag-comment kung alin pa doon yung mga napansin ninyo. Pero sa ngayon, yun lang po yung sasabihin ko, yung 5 dahilan kung bakit sobrang baba ng fare ni Lalamove. And kung gusto nyo po na gumawa ako ng tungkol kay Grab tsaka kay Food Panda regarding kung bakit sobrang baba ng fare nila, comment lang kayo. Gagawa natin ng vlog yan kung gusto niyo. Disclaimer lang nga pala mga kabiwan mo to, no? Huli na yung disclaimer ko. Delivery rider pala ako ni Lalamove since 2019, and then naging delivery rider ako ni Grab tsaka ni Food Panda. Naikutan ko po yung mga delivery apps, and lahat po ng sinabi ko is based lang po sa aking experience, observation, aking pagbiyahe kay Lalamove. And alam ko naman na experience din ng mga delivery rider natin yan sa Lalamove. Alam ko yan. Kasi pag nagkikita-kita yung mga delivery rider, yan at yan lang din po ang mga kino-concern nila. And kahit sa mga social media, sa mga Facebook page, Facebook group, yan po ang mga talagang reklamo nila na sobrang baba ng fare ni Lalamove. Siguro okay lang kung si Lalamove ang nagme-maintenance ng motor natin, libre yung gasolina natin, si Lalamove yung nagpo-provide ng motorcycle natin. Kaso hindi sa atin na lahat, apps lang gamit natin, ginagamit lang natin yung apps ni Lalamove. Kumbaga talon-talo tayo pagdating sa ganun. Siguro noon yung 60 yung base fare, tapos 8 per kilometer, siguro para sa akin sakto na yon. Para sa akin lang Para sa akin okay na ako doon, kahit sa akin ng motor, kahit sa akin ng gasolina.
gasolina, kahit sa akin ng maintenance, kahit sa akin ng pagkain. Okay na ako doon kasi that time talagang maganda talaga kitaan. And that time pa nga, hindi pa ganun kadami ang booking. Hindi tulad ngayon na 2024 sobrang dami na ng booking. Pero yung kikitain mo is napakaliit kahit sobrang dami ng booking. Dati wala pang 10, kaya mo maka 1,000 kikitain mo. Ngayon hindi na. Pero syempre may mga diskarte pa rin yung mga lalamove natin na full time para kumita ng malaki syempre. Pero syempre maglalaan sila ng habang oras para doon. So hindi na po natin kaya yung 1,000 na maiksing oras, hindi na po kaya yun. Kaya doon sa mga ibang vlogger na nakikita ninyo na nagsasabi na okay pa sila lalamove ngayon, huwag kayo maniwala. Etong video na to mga kabiwan mo to is hindi natin to ginawa para siraan si Lalamove dahil matagal na sira si Lalamove. Ginawa natin to para maging aware yung mga rider na gustong pumasok kay Lalamove, para maging aware sila kung ano ba talaga yung totoong nangyayari kay Lalamove, kung worth it bang mag-apply sila kay Lalamove o hindi. Yun lang naman yung intention natin, na maging aware yung mga rider natin sa mga mag-a-apply and sa mga Lalamove rider natin na bumabiyahe ngayon. So hindi na bago sa kanila to, alam naman nila na ganito talaga yung sitwasyon ni Lalamove ngayon. And dun nga pala sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, yung mga matatagal na natin subscriber, and sa mga bagong subscriber natin, at dun sa mga manonood na hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And maraming salamat sa inyong suporta, sa mga nagko-comment, sa mga nagla-like, share. Maraming salamat po sa inyong lahat. And nasa 4,600 subscriber na po tayo. And sana mabot tayo ng 10,000. Yun ang goal natin mga kabiwan mo to. And kung gusto nyo pa gumawa tayo ng maraming video na katulad nito, please consider to like, share, comment, and subscribe. So malaking tulong po sa akin yan para mag-grow lalo po yung channel nito at ma-recommend yung channel natin YouTube for more views and more subscribers. And always remember mga kabiwan mo to, pray before you ride, ride safe, God bless, Biwan mo to out, bye bye. One.